Okay, now we will tackle a very common verse, but don't get me wrong. When I say common, siguro ito yung dahil lagi narinig ng mga tao, especially sa aming mga ebanghelisador. Actually, all born-again Christians are evangelists. Huwag niyong pakakawalan yung opportunity to share Jesus kahit saan kayo naroroon. People died everywhere. Amen? Namamatay ang mga tao araw-araw na hindi natin namamalayan. May kilala ka ngayon, nakausap mo maya-maya, tegi na, dedo na. So how about sharing them the truth? Makinig kayong mabuti. Isa lang po ang truth. Maaring may version siya, pero isa lang po ang truth. There is only one truth. There is only one version of the truth. Maraming version ng Bible pero there is only one truth. At ang sinasabi ng maraming version ng Bible na only one truth is the Lord Jesus Himself. Huwag natin pakakawalan ang oportunidad bilang mga ebanghelisador to share Jesus. Ang daming taong naliligaw ng landas. Kala mo parang nahihiya ka kasi successful sila. Mayaman sila, bilyonaryo, trilyonaryo ka mo na. Ano ngayon? Kung hindi nila kilala si Jesus, walang kakwenta-kwenta ang kanilang pamumuhay sa daigdig na ito. Yes, a life without Jesus is a nonsense kind of life. That's why kahit sino pwedeng baguhin ng Panginoon. Amen? Marami akong kilalang tao na naging successful sa buhay, pero napansin nila ang buhay nila walang kakwenta-kwenta. Kaya nung pumunta sila kay Jesus, na-realize nila, hey, ito ang buhay na ganap at kasaya-saya. Isa po rito ay si Diana Mendoza, Miss Universe 2008. Ngayon po, ebanghelisador na po siya. Miss Diana Mendoza, welcome to the family of God. I think 3 years ago, she gave her life to Jesus. Or should I say, she believed in Jesus and naging mananampalataya siya. Palakpakan natin, Miss Venezuela 2008, Miss Universe 2008. Kasi pagka binigay mo kay Jesus ang buhay mo, ano bang kwenta ng mga narating mo? Magiging baliwala lahat yan. Alam mo sabi ni Pablo, sorry, magaling na po yung ubo ko, thank you Jesus. Sabi ni Pablo, lahat kinukonsider kong walang kwenta o walang kabuluhan. Alam niyo po ba sa English, nakalagay doon, I consider everything nothing. Ganyan. Kumbaga walang kabuluhan. Just to attain Christ Jesus, my Lord. Okay, sa ibang version po nung walang kwenta, sa ibang version po ng English, sa King James, hindi ako nagkakamali sa New King James, dung, D-U-N-G, dumi ng tao. Kinukonsider niya lahat ng bagay na kanyang nakamtan na parang dumi lang ng tao. Akalain mo yon? Worth billions, trillions, nakamtan mo. Pag natagpuan mo si Jesus, Jesus is the real treasure. Lahat na nakamtan mo, maski trillion man yan, buong mundo man yan, parang dumi lang po ng tao. Ano po ba yung dumi ng tao? Gumawa ka ng letter W, tapos lagyan mo yung taas ng ganon, di ba? Tapos gawin mong A yung gitna, tapos letter E yung yeah. Sa mga kumakain, pasintabi po, pero I cannot contain my joy having Jesus in my life. Habang ang ibang tao, pinipurso nila ang mundo, ipurso natin ang righteousness na bigay sa atin ni Jesus. Ang mahirap sa ibang Kristiyano, akala po nila, palaging Kristiyano ka, gagawa ka ng mabuti para i-please si Lord. That's wrong. That's religion. Ang righteousness na meron po tayo ay ibinihis sa atin. The moment we got it, we have the Zoe kind of life coming from the Lord. Jesus Himself. Mag-ingat kayo sa mga pastor na mga bulaan na yan, na mga institutional churches. Marami akong narinig na turo na sabi nila, ngayong born again ka na, sabi niya ganon, magdala ka ng maraming kaluluwa dito sa church natin para mag-church planting. No. Share the gospel. Share the good news of Jesus. Huwag kang mag-aano sa religion. Dahil ang religion, alam niyo po bang ibig sabihin ng religion? Religare in Greek. It means
You as a person, you as a human being, you're the one who's trying to reach God. Okay? You are the one who's trying to reach Jesus. But ang kabaliktaran po niyan, yung katotohanan, si Jesus, inabot tayo. Dahil tayo po sa kalikasan, walang kakwenta-kwentang mga tao. Dahil makasalanan tayo. Di ba? Ngayon, anong kwenta ng mga gawa mo? O naligtas ka tapos sabihin mo para ma-please si Lord, that's wrong. Sorry, but you got the wrong perception. Go back to the Bible. Go back to Jesus. Jesus is so simple. So loving. I'm so sad many Christians hindi pa nila alam ang truth. I am the way, the truth, and the life, said Jesus. No man cometh to the Father but by me. So, it means there's only one truth. That's the Lord Jesus Christ. The God of the Milky Way. The God of the galaxy. And the God of the universe. Alam niyo po ba, alam niyang hindi natin kayang iligtas ang mga abang sarili natin. Dala ng abang kalagayan natin sa abang kasalanan na sumuklob sa atin nang magkasala si Adan at si Eva, ating unang mga magulang. Alam niya, walang mabuti sa atin. Kaya sabi niya, ako na ang mamamatay sa krus. Imbis na sila, yung ipinutong na koronang tinik sa God of the Milky Way, sa God of the universe. Dapat tayo ang pinutungan yan. Hindi niyo ba alam yun? Yung hinampas doon sa haligi, dapat tayo ang hinampas doon. Yung nagbuhat ng mabigat na krus, dapat tayo at higit sa lahat. Tayo dapat ang ipinako sa krus. Pero sabi ni Jesus, ako na lang. Kasi mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Ako na lang. Wag lang ang buong sandaigdigan. Ako na lang. Ang patayin sa krus. Wag lang sila. Alam niyo ba yung katotohanan yon? Nagpalit tayo ng place ni Jesus. Tayo ang dapat ipako sa krus, pero siya, Diyos na mataas, siya na. Alam niyo ba yun? Anong gagawin natin ngayon? Di magpasalamat tayo. Wala tayong anumang ginawa. Efeso 2:8 hanggang 10. Hindi sa mabubuting gawa kaya kayo naligtas para walang ipagmalaki o ipagmapuri ang sinuman. Is that plain? Is that simple? Yes. Sabi ng Bible, simple. Pero sa ibang Kristiyano, simple? Hindi. Kinukomplika ng mga pastor ng institutional churches. Kaya ako nagagalit. Salvation is simple. It's all about the beauty, the grace, the love, the embrace of Jesus. Ano pang gusto mo? Yung iba dadagdagan nila, magpabautismo ka para maligtas ka. Gumawa ka nito para maligtas ka. Mag-Bible study ka para... No. Those were things. Ang bautismo po ay mahalaga. Kasi ito po ang pagpapahayag natin ng ating pananampalataya sa Panginoon sa harap ng buong mundo. Pero, kahit hindi ka man mabautismohan, maliligtas ka dahil ang nagligtas sa iyo ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. It was His blood saved you. Not the water from the pool or from the swimming pool, from the river or sa dagat man kaya man, kahit saan ka man ba, sa drum. Ako po, nagdadala po kami ng mga drum dati. Pag binabautismohan namin yung mga tao na, halimbawa, mag-iipon kami ng 15 na tao, yung mga na-evangelize namin, we will baptize them. Pero pinapaliwanag namin, no, ito ay parang pagpapahayag mo o respond mo doon sa pag-ibig ni Jesus na naramdaman mo, na ipinamdama niya sa iyo nang mamatay siya sa krus. Diba? Kaya, yun. Ang nagligtas sa atin, walang iba, kung di ang dugo lang ni Jesus. Kaya kung Kristiyano ka, mag-share ka ng gospel. People die every day. Marami. Kausap mo ngayon, mamaya tigok na, tigi na. Paano yun? Alam mong hindi saved. Mapupunta yan ng impyerno.
Hindi ko sasabing kasalanan mo, but kawawa naman yung tao. Di ba yung kaluluwa niya? Forever and ever sa impyerno. Kaya sabi ko sa inyo, kung meron kayong alam, o kaya pag-pray ninyo, Holy Spirit, ang Holy Spirit po ay Diyos, pangatlong persona ng Trinity. So siya po ay hindi lang force, siya po ay Diyos. Ililid po niya kayo. Holy Spirit, lead mo nga ako doon sa gusto mong i-evangelize ko today. Then the Holy Spirit Himself, according to His faithfulness, ililid ka niya kung sino man yung gusto niyang i-evangelize mo. So magpagamit tayo. Huwag kang mag-evangelize para dalhin sa isang institutional church. That's wrong. That's kind of wrong. Kahit anong araw pwede tayo mag-gather. Hindi lang sa isang araw ng Sunday. Every day is, di ba, Jesus is our rest. Every day is a rest day. Because of Jesus. We are resting. We are under the new covenant of grace. So, ganoon lang po. We have to share Jesus. Araw-araw maraming namamatay na tao. Di ba? At kung namatay dyan, hindi nakakilala kay Jesus, pupulutin yan sa impyerno. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Again, there is only one truth. His name is Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all.